Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. May batas para kay baby, Woo! para sa healthy, at laging happing pangangatawan. May batas po pala to. Yeah, Ay yeah. dapat ito tinutugunan ng ating DOH at ng ating mga health Health centers. centers. At suportahan din ang ating mga local government unit. Kahit bagong silang pa lang, may karapatan na agad ang ating mga baby sa tamang Kalusugan! Sa episode po na ito, pag-uusapan natin ang mahalagang batas na naglalayong tiyakin ang kanilang malusog na kinabukasan, ang Newborn Screening Act. Bakit ba mahalaga ito? Paano ito makakatulong para maiwasan ang seryosong sakit na pwedeng magdulot ng mental retardation o kamatayan? Kaya tara na, alamin natin kung paano ang isang simpleng screening ang pwedeng magligtas ng buhay ng ating mga munting anghel. Teka, dapat may Republic Act. Ano nga ba yung Republic Act na yan? O batas na yan na tinaguri ang Newborn Screening Act? Yes po, Chief. Ayon po, sa ilalim po, Ng RA, Sa pa 2 slide. 2 of 5. yan, sa Republic Act number 9288 o Newborn Screening Act of 2004, lahat ng bagong silang na sanggol ay kailangang sumailalim sa newborn screening. Naku, nagagawa lahat. kaya to? Parang ngayon ko lang nadinig to ah. Okay, ang newborn screening po ay isang proseso ng... Pagkuha ng ilang patak ng dugo mula sa sanggol para masuri kung may namamanang kondisyon ang bata at upang maagapan ang paglala ng sakit. Dapat pagtuunan ng bagong PhilHealth, president ito. Di ba Opo. may bago? May bago Si pong Dr. PhilHealth president. Mercado, napakagaling, nag-graduate pa sa Amerika yan. Wow. At graduate din ng UP College of Medicine at may ospital sa Batangas. Kaya talagang saludo ako sa pagpili ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa bagong PhilHealth. President! Ayan, Ayan. ang namamanang kondisyon. Ano yan, Enok? ay mga sakit na maaaring magdulot ng mental retardation, physical na depekto o pagkamatay kung hindi agad matutuklasan at magagamot. Kadalasan ito'y namamana mula sa mga magulang ng sanggol. Hereditary. Kailan ba dapat gawin ang newborn screening? Ayon po sa Section 6 ng batas, ang newborn screening ay dapat gawin 24 oras pagkatapos ng kapanganakan, pero hindi lalampas ng 3 araw mula sa ganap na pagsilang ng sanggol. Dapat pala sa ospital, Doon, no? Kaya 24 yung hours. mga clinic, nag-i-screening Nandun na. na. Opo. Pinapatest na. Hello! Agad-agad. Dyan sa Kabkabin, Maribeles, Bataan, may mga clinic dyan. Kapag kayo nagpaanak, gawin nyo na to 3 araw after Up to, yes po, 3 delivery hours. pala. Up to. Para malaman agad kung may sakit 3 yung days. bata. Para masave yung bata. Correct. At kung ang sanggol ay kailangang ilagay sa... Intensive care para masiguro ang kanyang kaligtasan, maaaring hindi siya saklaw ng 3 araw na limitasyon. Oh, lalo yung hindi well baby pag pinanganak. Nasa NICU Buti pa na lang dalawang usually anak yan. ko, well baby pareho. Ay hindi, si Camille hindi. Madilaw si Camille ng panganak ko, 6 pounds lang eh. Pareho sila. Si Kyla naman, may kagat ng langgam sa may dito. O, yan. Kaya talagang kailangan talaga ingat-ingat sa pag-aalaga sa mga bata. Okay? Subalit, ang pagsusuri ay dapat isagawa. Kailan? Hindi lalagpas ng 7 araw mula sa araw ng Yun. kapanganakan. Pag nasa Ah, ICU, yun, pwede ICU. lumampas ng 3 days. Pero hindi dapat lumampas ng 7 days. Okay. Okay? Ito ay... Pinagsamang responsibilidad ng mga magulang at ng health practitioner Hello, o sino mga mang doctors, nag-asiste. mga OB-GYN, please. At ang ating mga health workers, pakitandaan po to, bagong batas lang to. Ano nga Republic Act yan? Ulitin nga natin. Natatandaan nyo ba? Republican Oh, 9. ulitin Republic ulitin Act nyo. number 9288. Hindi na luma to, 2004 pa. 2004 pa po 20 itong years batas ago. na ito. O sige, baba tayo sa port. O, di, 20 sa years port. pa pala 20 to. years. 20 Pero years parang ago ngayon pa. ko lang nadinig to. Ha? Okay, talagang kailangan may hashtag pala. Anong obligasyon ng midwives saka mga doctors? Isang mahalagang proseso ang newborn screening ha. Kaya naman po inaatasan ng batas ang sinumang health practitioner na magpapaanak o Oo. tutulong sa panganganak ng isang sanggol dito sa Pilipinas na ipaalam sa mga magulang o legal guardian ng sanggol bago ang panganganak ang tungkol sa availability, proseso, at mga benepisyo ng newborn screening. Alam mo, ang ganda nitong tinatalakay natin kasi maraming din nakakaalam. Maaari bang pilitin ng magulang na ipa-newborn screening ang bata, ang baby? Nako, hindi po. Ha? Ayon po sa Section 7 ng batas, ang magulang o legal guardian ay maaaring tumanggi na
ipa-newborn screening ang kanilang sanggol kung ito ay labag sa kanilang relihiyon. Yun, labag sa paniniwala. reliyon. Ano ko naman kayong reliyon ang maglalabag ng screen ng bata eh? Bawal, ano? Kailangan nga blood test. Ngayon nga, uso na yung blood test. Opo. Pag naninilaw, pa-blood test ka, pa-CBC ka. O, pagka may problema sa sa urinary problem, o pa urine test ka. Oh, required na yun. Pag yung empleyado nguya ng nguya, ipa-drug test mo yan. Di ba? Talagang lagi blood test. Kaya nga, kinakailangan lang pirmahan ng isang kasulatan o waiver. Mag-waiver yung parent ko. Opo. Ayaw niya. Na nagsasaad po na nauunawaan nila ang panganib po na dulot ng pagtanggi dahil maaari nitong ilagay sa peligro ang sanggol sa pagkakaroon ng mga hindi natutukoy na namamanang Oo, kondisyon. importante. Kaya Ang baka waiver, wala ah. nang pambayad sa blood test. Kaya dapat ilibre na po ito ng ating Sa gobyerno. mga health centers. Ang kopya ng dokumento na pagtanggi ay isasama sa Medical record ng sanggol at itatala rin sa National Newborn Screening Database. ayos. Tana, lahat po ng pinanganak within 3 days, i-blood test na blood screening para malaman kung yung bata ba hindi kulang ang kanyang CBC, RBC, o kaya naman mababa ang kanyang WBC. White blood Para cells. malaman din at malaman kung anong infection meron ng katawan Ayan. para maagapan at hindi mamatay ang sanggol. Correct.